Sandra was good at her job. At kahit ano pa mang trabaho ang iba to sa kanya, ay nagagawa niya ng maayos. Yun ay bago siya ipinatapon ng kapatid sa hasyenda ng kanilang pamilya upang tumulong sa pamamahala niyon. She accepted the task at hand without much question. Ngunit parang gusto niyang pagsisihan ng desisyong yon nang makilala isang umaga ang lalaking magiging bagong kasosyo sa hasyenda. Si Darwin, ang nag-iisang lalaking gustong-gusto niyang pulbusin. Noon pa mang makilala niya ito, ang masaklap pa ay obligado siyang pakisamahan ito ng mabuti dahil kasama yon sa trabaho niya. Dahil napasubo na, ay pinilit na lamang niyang gawin ang nakaata sa kanya habang ipinagsisiksikan sa isip na trabaho lamang yon. But then again, she was with Darwin, her greatest nemesis who happened to possess the pair of lips that had haunted her thoughts ever since she had tested them when they were in college. Mapapanhindigan ba niyang workmate setup nila? Kung maging ang tibok ng puso niya ay naaapektuhan na ng simpleng presensya lamang nito. Nakahinga ng maluwag si Sandra nang sa wakas ay matapos ang meeting niya kasamang isang kliyente ng kanilang kumpanya. May kahirapang kausap ang kliyenteng yon, ngunit bilang operations director ng kumpanya, ng pamilya nila, ay hindi niya hinayaang hindi ma-close ang deal sa pagitan nila ng kliyente. Kaya naman ginawa niyang buong makakaya niya para makumbinsi ito. Ayun nga lamang ay hindi na niya nagawang makakain ng matino, kahit pa sabihing luncheon meeting naman ang ginawa nila ng kliyente. Ganun kasi siya, she cannot eat unless she had finished the task at hand. Kaya naman ngayong nakawala na siya sa paningin ng kliyente niya, ay naramdaman niyang gutom. Bumalik siya sa lamesang inokupan nila ng kliyente kanina at saka umorder ng pagkain para sa sarili. Sa araw na yun ay magpapakabusog siya. She had just sealed a deal for the company. Her Kuya Leonard would be proud of her. Masaya pa siyang hinihintay ang pagkain nang mamataan niyang kakapasok lamang sa lugar na yon. Malayo pa man ay kilala na niya ang figura ng lalaking yon. At otomatikong sumama ang timpla niya. Bakit pa sa dinami-dami ng lugar ay doon pa napadpad ang bakulaw na yun? Nakasimangot niyang sinundan ng tingin si Darwin at ang kasama nitong babaeng hindi yata alam ang pagkakaiba ng damit sa tapis lang. Yun na yata ang dress na pinakakinapos sa tela na nakita niya sa tanang buhay niya at mukhang hindi man lang nag-aalala ang lalaking kasama nito sa itsura ng babae. Paanong mababother? Mukhang nag-e-enjoy pa nga. Napaismid siya. Oo nga pala, numero 1 babaero nga palang Darwin Lawrence Bonavista na yon. Nagtataka nga siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nag-e-eskandalong babaeng nabuntis nito. Samantalang mukha namang nagpapakalat na ito ng lahi sa buong mundo. Okay, Sandra, ignore him. Bulong niya sa sarili, saka huminga ng malalim at iniiwas na lamang ang tingin rito. Ang dapat niyang asikasuhin ay ang kalam ng tiyan niya. Nasaan na ba ang waitress na yon? Magrereklamo na ba siya sa manager dahil ang kupad dumating ng order niya? Alone? Ay palaka! Gulat na naibulalas niya. Saka tiningnan ng masama ang lalaking hindi niya napansing nasa tabi na pala niya. Ngali-ngaling kalmutin niya ang gwapong mukha nito nang bumungad sa kanyang nakakalokong ngiti nito. Ang gwapo ko naman yatang palaka. Balik pa nito sa kanya. Walang gwapong palaka. Nakaismid na pambabara niya rito. Meron. Ako. Confident pang sagot nito. Binigyan niya ito ng ngiting halata namang peke. Sa pananaw mo lang yun. Sarcastic na sabi niya at iwinasiwas ang kamay rito. Shoo, panira ka sa araw ko, hindi pa ako nakakakain. Kaya ayoko mawala ng gana. Sa inis niya ay tumawa lang ito. Bakit ba hindi ito kailanman napipikon sa pambabara niya rito? You want to join us? Sabi nito nang tumigil sa pagtawa. Malungkot ang nag-iisa. Mas malungkot ang makasabay ka, salamat na lang. Baka hindi ako matunawan. Inis na balik niya rito. Bakit pa parang ipinamumukha pa nitong may kasama itong babae, samantalang siya'y mag-isa lamang sa lamesa niya? And please do me a favor and throw some clothes on your date. Ang yaman-yaman mong nilalang, hindi mo mabilhan ng sapat na tela yung girlfriend mo. Ang intensyon niya ay inisin ito, ngunit lalo lamang siyang napasimangot nang tumawa ito ng malakas. Sinong matinong lalaki ang nakakatawa pa ng ganon kapag nilait-lait ng girlfriend nito? Kung hindi ba naman talaga baliw? What? She looks cute. Sabi nito ng mahimasmasan sa pagtawa.
Cute sa paningin ng mga manyak na gaya mo. Paninirang puri na yan ah. Ako sa nito, bagaman nagsasayaw pa rin ang mga mata nito. Wala nang sisirain dahil matagal nang sira. You never fail to make me laugh. Natatawang napapailing-iling na lamang ito. I'll just see you around again. Sabi nito saka naglakad ng paalis. Nakasimangot na sinundan ni Sandra ng tingin ng lalaki. Hindi ito bumalik sa kadate nito. Sa halip ay dumiretso sa direksyon ng mga washrooms. At muli ay sira na naman ang araw niya. Palagi na lang ganoon. Sa tuwing makikipagpalitan siya ng salita rito, ay siyang nauuwing pikon. Bumaling ang tingin niya sa babaeng iniwan nito sa lamesa sa di kalayuan. Isa pang babaeng ito. True dress na nga ang suot nito ay parang hindi pa umabot ang laylayan niyon sa kalahati ng hita nito. Kulang na lamang ay iluwa ang dibdib nito at kung bahagyang yuyuko ay malamang nababati rin ang kuyukot nito. Lalong nag-init ang ulo niya sa isiping yon. Handa na sana siyang umalis sa lugar na yon dahil hindi niya sigurado kung makakakain pa siya nang biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Bakit nga ba hinahayaan niyang siya lamang ang mainis kung pwede naman niyang idamay ang mga taong nagpapainit ng ulo niya? Dinampot niya ang basong nasa harapan at kahit alam ng malamig ang tubig ay nagbuhos ng kaunti sa may kamay, saka ipinatak sa mga mata. Hinayaan niyang dumalo yun sa pisngi niya. Voila! Instant tears. Dinagdagan pa niya yon para magmukhang kanina pa siya umiiyak. At nang sa pakiramdam niya ay sapat na yon, ay naglakad siyang palapit sa lamesang kinauupuan ng babae. Sukat ay bigla na lang siyang umarting umiiyak nang makalapit sa lamesa nito. Gulat namang napatingin sa kanya ang babae. Are you okay? Waring natataranta pang sabi nito, ngunit hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pagngiwi nito. Plastic na babae. Maupo ka muna, sabi nito at pinaupo siya sa upuang nasa tapat nito. Si Darwin Buenavista, yung kasama mo, hindi ba? Tanong niya habang pinagbubuti ang pag-arte sa harap ng babae. Oo, may kailangan ka ba sa kanya? Hindi nakaligtas sa matalas na mata niya ang pagkunot ng noo nito at bahagyang paniningkit ng mga mata. Possessive yarn? Kasi, she fake a sniff. Kasi, isa ko sa mga ex niya at binunto niya yun ng paghagulgol. Hindi lang pala siya efficient na direktor. Mukhang pwede na rin siyang mag-artista. Ngunit imbis na maawa ang babae, nakita niyang pagsimangot nito. Lihim na napaismid din tuloy siya. So, what do you need from us? Ang mataray na sabi nito. Don't get me wrong. Hindi ko gustong agawin pa siya sa'yo. Gusto ko lang makatulong sa'yo. She sniffed again. Ayoko kasing matulad ka sa akin. What? That guy, he got me pregnant. Hindi lang ako. Nalaman kong marami pa kami. And I don't want you to be one of us. I want him to stop hurting women. Pagdadrama pa niya, mukhang experienced ang babae ngunit umaasa siyang madadala niya ito sa drama niya. She is a woman after all. Siguro naman ay may pagpapahalaga ito sa sarili kahit papano. Didn't he use protection? Tila nadala namang tanong nito. At first, he did. Pero kalaunan ay ayaw na niya. He will even offer you marriage just so you would agree. Tapos iiwan ka niya, gaya namin. Isinubsob niya ang muka sa mga kamay at humagulgol pang muli. Palihim niyang sinilip ito sa pagitan ng mga daliri at lihim na napapangiti nang mapansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Gotcha. Don't get fooled by that brute. Please. Sandra? Narinig niyang tawag sa kanya ni Darwin mula sa likuran. Parang gusto niyang matawa. He had just gave the situation a nice touch. At nakumpirma niya yun nang hindi na maipinta ang mukha ng babaeng kaharap. Mukhang lubos na itong naniwala sa lahat ng sinabi niya dahil nakumpirma nitong kilala siya ng boyfriend nito. You irresponsible man! Sabi ng babaeng kaharap bago tumayo't nilapitan si Darwin. Isang malutong na sampal ang pinadapo nito sa pisngi ng lalaki. Don't you dare call me again! Dugtong pa ng babae saka nagmarcha ng paalis. What is happening? Ang bulalas ni Darwin nang sa wakas ay mahimasmasa na sa pagkagulat. Siya naman ay natatawang pinunasan ng tubig sa kanyang muka. She won. She actually got even with him, huh? Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang ibinagsak ni Darwin ang palad sa lamesa. Hindi pa ito nakontento at inilapit pa nitong muka sa kanya. Agad na naiurong niya ang ulo niya. What?
Nagawa niyang itanong. What did you do? Wala siyang mabasa sa ekspresyon nito. Hindi naman ito mukhang galit. Ngunit bakit mas nakakatakot ito ng ganoon? Nothing. Tumikhim siya upang ibalik ang lakas ng loob. Hindi dapat siya nagpapasindak dito. Itong unang nambwisit sa kanya. Aba, prinactice ko lang ang acting skills ko. Mali ko bang papatulan niya? You're really something. Pumapalatak na sabi nito. Don't tell me, galit ka na. Diba hindi ka naman marunong mapikon? Taas ang kilay na balik niya rito. Remember this, sweetheart. I don't get angry. Sabi nito't nagulat pa siya nang ngumisi pa ito na parang hindi ito nasampal at iniwan ng girlfriend nito ilang saglit pa lang ang nakakalipas. Weird. I just get even. Bahagyang hinilot ni Sandra ang sentido nang maramdaman niyang pagkislot niyon, ngunit hindi pa rin niya tinigilan ang pagbabasa ng mga reports na kaharap. Kailangan kasi niya yung matapos ng araw ring yun. Kahit na mataas ang posisyon niya sa kumpanya, ay hindi pa rin biro ang trabahong hawak niya. Alam niyang hindi naman siya mapapasipa sa kumpanya kahit magpaisi-isi lamang siya. But she was not the type to neglect her job. Kaya naman kahit masakit na talaga ang ulo niya, hindi niya basta matalikuran ang trabaho niya. Nag-angat siya ng tingin nang makarinig ng pagkatok mula sa labas ng opisina niya. Come in. Agad namang pumasok ang sekretarya niya. Ma'am, kailangan daw po kayo ni Sir Leonard sa conference room. Ang agad na sabi ng sekretarya bago pa man siya makapagtanong rito. Bakit daw? Tanong niya. Hindi po nasabi eh. Magalang na sagot ng sekretary niya. Okay, I'll be going then. Thank you. Sabi niya na naging hudyat naman para lumabas ng sekretarya. Naiiling na ibinaba niyang papeles na kanina pang pinagkakaabalahan at tumayo. Ngunit sa ginawa ay bahagya siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nasapo niya ang noot, saglit na tumayo lamang roon. Nang pakiramdam niya ay kaya na niyang maglakad ng matino, ay lumabas na siya ng opisina at tumiretso sa elevator. Ngunit lalong sumama ang timpla niya nang makita ang nag-iisang makakasabay niya sa elevator. Uy, bansot! Ang nakangising bati ni Darwin mula sa loob ng elevator at nakuha pa nitong kumaway. Literal na sinimangutan niya ito. What are you doing here? Taas ang kilay na tanong niya sa lalaki. Work. Simpleng sagot nito. Hindi ka ba papasok? Tanong nito at kasunod niyo na yung dahan-dahang pagsara ng pinto ng elevator. No thanks. I would just... Nagulat siya nang pigilan nito gamit ang sariling mga kamay ang pagsasara ng pinto. At walang sabi-sabing hilain siya papasok ng elevator. At dahil hindi niya inaasahan yon at walang lakas dahil kanina pa masama ang pakiramdam niya, ay tagumpay na nahila siya nitong papasok bago pa tuluyang sumara ang mga pinto ng elevator. What are you doing? She snapped at him. I helped you get in the elevator. Kibit balikat na sabi nito. I could have taken the next elevator. And that would be childish. Simpleng balik nito sa kanya. Whatever. Sabi na lamang niya at sumandal sa dingding ng elevator. Pagkatapos siguraduhing nakapagbigay siya ng sapat na distansya sa pagitan nila ng lalaki. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagsalita pa dahil wala siyang balak na makipagsagutan pa rito. Sadyang masakit ang ulo niya bukod pa sa parang umiikot ang paligid kahit pa bahagya lamang naman ang galaw ng sinasakyang elevator. Nang sa wakas ay tumigil ang elevator sa floor na bababaan niya, ay umayos siya ng tayo. Ngunit agad ding napapikit ng makaramdam na naman ang pagkahilo. Hey, are you alright? Ang tanong mula sa tabi niya. Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay pinilit na tumayo ng maayos at maglakad palabas. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, ay muli niyang naramdaman ang pagkahilo. Nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyang magdilim ang paligid. Naramdaman niyang unti-unting pagbagsak ng katawan. She was sure she would soon hit the floor when she suddenly felt warm arms around her. And those warm familiar arms were the last she remembered before she went completely unconscious. Seriously, Sandra Camille Tuason? How old are you to be fainting because of stress? Ang galit na sabi ng kuya niya sa kanya nang sa wakas ay makapasok sila sa bahay ng mga magulang. Habang ito'y may sarili ng bahay, siya naman ay nananatili pa rin nakapisan pa rin sa mga magulang. Ito ang sumundo sa kanya mula sa ospital at siyang naghatid sa kanya sa bahay nila pagkatapos niyang himatayin sa mismong elevator ng opisina nila. At halata ang galit sa kapatid dahil sa nangyari na parabang kasalanan pa niyang nahimatay siya.
And don't you dare tell me na hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. You pushed yourself too hard. Nanlalaki ang mga mata ng kuya niya. Manghuhula na nga yata ang kuya niya. Akalain pa niyang sasagutin na nitong katwiran niyang nasa isip pa lamang naman niya. Sorry na nga, napakarami ko kasing tinapos nitong nakaraang linggo. Kaya, at huhulaan kong nagdadala ka ng trabaho pati rito sa bahay? I did a couple of times, only sasakalin talaga kitang babae ka eh. Nanggigigil na sabi ng kuya niya. Anong sasabihin sa akin ni Mommy kapag nalaman niyang napapabayaan kita? Kuya, I'm 25 already. You don't have to babysit me because I can take care of myself. Mataas din ang boses na sabi niya rito. Kaya ba nawawalan ka na lang ng malay kung saan-saan? Kastigo nito sa kanya. That was another story. Pagod lang ako tapos nakita ko pa si Darwin, nakadagdag pa siya sa stress ko. At sinisi mo pa talaga kay Darwin. The guy saved you when you were about to ruin that face of yours the moment you hit the floor. The least thing you could have done is to say thank you. Nanlilisik ang mga matang sabi ng kapatid. Kasi naman, you're grounded. Ang sagot ng kapatid niya. Okay lang, I'm not even a person who likes the nightlife. Kibit palikat na sabi niya. From the office, dugtong nito na nakapagpalaki sa mga mata niya. What? You heard me. You won't be going at the office for a while. Ang malamig na sabi ng kapatid. But kuya, I'm an operations director. You can just kick me out wherever you want to. Protesta niya. I can because I'm the CEO. Giit ng kapatid niya. I'll be the one filing your leave. Pero kuya, tambak pang trabaho ko. I'll be taking care of that as well. Ang simpleng sagot ng kapatid niya. And what should I do while on leave? Tumunga nga rito sa bahay? Nalalaki ang mga matang sabi niya sa kapatid. Alam mong hindi ako napipirmi ng walang ginagawa. Get a vacation somewhere. I don't need a vacation. I need work. Pilit pa rin niya. Saglit na nag-isip ito pagkatapos ay bumuntong hininga. Fine. Tila sumusukong sabi nito. You go to our hacienda at Bataan. Pamahalaan mong hacienda habang nasa bakasyon ka. What? Gulat na sabi niya. Is that even work? Trabaho yun dahil kasama yun sa mga negosyo natin. Isa pa may bago tayong magiging kasosyo. You help him with the work there while you're on vacation. Nandun din si Lola para paluin ka kapag nagpapakalunod ka na naman sa trabaho. But, no buts. You go there or I'll just kick you out from the company. For real. Putol nito sa tangkang pagrereklamo pa niya. That's even more unfair. Protesta niya. I am the company CEO. If I may remind you, sabi pa nito. Bumuga siya ng hangin dahil sa frustration. Gayun pa man ay alam niyang wala na siyang magagawa pa. Fine, sabi niya na lamang. 1 week would not hurt, right? When will I be going there? Nagising si Sandra sa magandang musikang ni hindi niya sigurado kung saan nagmumula. It was an organ played beautifully. Hindi niya tuloy pa sigurado kung nananaginip lamang siya dahil maganda sa pandinig niya ang malamyos na tunog. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw naman ng isang malamyos ngunit gwapong tinig. Yup, she was probably dreaming. Kung hindi ay bakit nakakarinig siya ng anghel na umaawit. At dahil pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya, dire-diretso siyang lumabas ng kwarto niya. She followed the sound of the angelic voice and ended up in front of one of the guest rooms. Dahan-dahan niyang pinihit ang saradura ng pinto at binuksan yon. Bumungat sa kanyang pinakamaganda na yatang likod na nakita niya. The guy was still singing while delicately playing the organ in front of him. Ni hindi niya nakikita ang mukha nito, ngunit bakit pakiramdam niya ay kilala niya ito. Wari namang naramdaman nitong may ibang tao na sa kwarto, kaya naman tumigil na ito sa pagtugtog bago dahan-dahan itong lumingon. At habang nakikilala niyang lalaki, ay lalo namang lumalalim ang kunot ng noo niya. I am dreaming. Oh Lord, please make it a dream. Tili ng isip niya. Good morning, Bansot. Nakangising sabi ng lalaking kaharap. No, it was not a dream. It was probably a nightmare. Nice hair. And then she was screaming, this better be a nightmare. Just a nightmare.
Luray-luray na ang pobreng hotdog sa plato ni Sandra, ngunit hindi pa rin niya tinatantanan ng pagtusok rito. Habang masama ang tingin sa lalaking sarap naman sa pagkain ng almusal sa harap niya. Ini-imagine niyang ang mukha ng lalaking tinutusok ng mga oras na yon. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtusok sa pobreng hotdog na may mukha ni Darwin sa isip niya, ay hindi gumaan ang pakiramdam niya. Sandra, stop playing with your food. Ang utos sa kanya ng lola Anita niya, na nasa kabiserang upuan ng lamesa habang katapat naman niyang pinakakinaiinis ang lalaki. Ang iniisip pa naman niya kanina ay anghel ang umaawit. Parang gusto niyang kalbuhin ang sarili dahil sa pagkakamali kaninang umaga. Ang akala niyang panaginip na naging bangungot ay naguhumayaw palang realidad. Ang lalaking ipinanganak yata sa mundong ibabaw para buwisitin siya ay talagang nasa hasyenda ngayon ng lola niya, gaya niya, at nakikisalo pa ngayon sa almusal nila. Parang gusto niyang magwala. Lola, I'm not playing with it. Ang sagot niya sa lola niya. Ano pala yung ginagawa mo riyan sa hotdog? Tanong muli nito. Killing it. Mariing sabi niya habang nanlilisik ang mga mata kay Darwin. Poor hotdog. Sabi naman ni Darwin, saka ngumisi sa kanya at paliwalang sumubong muli. Ang sarap nitong sungalngalin ng tinidor. Padabog niyang ibinagsak ang mga kubyertos. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Hindi na nakatiis na tanong niya sa lalaki. Working. Kibit-balikat na sagot nito sa kanya. At kailan pa naging kumpanya mo ang asyenda ni Lola? Kunot ang noong tanong niya rito. It's not. Simpleng sagot nito. It's just one of my investments. What do you... Hindi ba nasabi sa'yo ng kuya mo, apo? Agad na napabaling siya sa lola niya. Ang alin po? Bakit pakiramdam niya hindi siya matutuwa sa isasagot nito? Si Darwin ang bagong kasosyo sa hasyenda. Siyang tutulungan mo habang narito ka. Sagot ng lola niya at bawat salitang binibitiwan nito ay nakakapagpalaki paglalo sa mga mata niya. Gabi na siyang dumating kahapon kaya naman hindi ka na niya naabutang gising. Hayan at nagkagulatan tuloy kayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng lola niya nang basta na lamang siyang tumayo mula sa lamesa. I need to make a call. Agad na sabi niya at iniwan na ang mga ito. Kinuha niyang cellphone at tumiretso sa hardin, saka agad na tinawagan ng kapatid niya. What on earth, kuya? Sa malakas na boses ay agad niyang bungad nang sagutin ng kapatid ang tawag niya. What? Ang natatarantang sabi ng kapatid. Hula niya ay nagising lamang niya ito ng tawag niya. There will be a fire at your house if you won't explain to me what's happening right now. Galit pa ring sabi niya. What is it, Sandra? Ang aga mo namang mambulabog. Ang sabi ng kapatid niya mukhang kahit papaano'y nahimasmasan na. Dahil ang aga ko ring binulabog ng kaibigan mo. What the heck is Darwin doing here, kuya? Kunot ang noong tanong niya sa kapatid. Hindi ko ba nasabing may dadating tayong kasosyo? Oh, you did! But then you forgot to mention that it would be your annoying friend. Galit na balik niya. Alam mong kahit kailan, hindi kami nagkasundo ng taong yun, kuya. Bakit ako pang ipinatapon mo rito kung siya palang makakasama ko? Look, Sandra, I just wanted you to rest at yan lang ang naisip ko. Nagkataon lang na ang magiging trabaho riyan ay ang alalayan si Darwin. Bumuntong hininga ito. It works, Sandra. Can't you just be civil with him? Kagaya ng ginagawa mo sa tuwing makikipag-meeting ka sa mga kliyente ng kumpanya. Kuya, it's a different story. Giit niya. All because it's Darwin? He asked. He basically saved you when you fainted. Can't you at least be nice to him because of that? Agad niyang naitikom ang bibig. Gusto niyang sagutin ang kapatid, ngunit hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang punto nito. Kahit pa inis siya kay Darwin, hindi pa rin maaaring kalimutang itong umalalay sa kanya nung nawalan siya ng malay. Fine, pero para lang sa trabahong to. Kapag natapos kami rito, babalik na ako sa kumpanya, kuya. Sagot niya pagkatapos mag-isip. Oo na, sabi ng kapatid. Pinatay niya na ang tawag at pumihit ng pabalik sa loob ng bahay nang mapansin niyang nakatayo sa pintong papasok ng bahay mula sa hardin ang topic nila ng kapatid. Fought with your brother? Ang agad na tanong nito. Your fault, of course. Paismid na sabi niya rito. Saka akmang lalagpasan ito nang humarang ito sa harap niya. Get out of my way, mariing sabi niya.
Why are you so angry with me? Tanong nito na para bang hindi pa nito alam ang sagot sa tanong nito. And you're not? Balik tanong niya dito. Of course not. I don't hate you. Sabi nito. Kaya ba sa bawat pagkakataon na lang na nagkikita tayo, inaasar mo ko? Taas ang kilay na tanong niya rito. I was teasing you, yes, but it doesn't mean I hate you. Then why are you doing it? I just like teasing you. Kibit balikat na sagot nito. Whatever. Sabi na lamang niya at tangkang lalagpasan muli ito, ngunit muli rin itong humarang sa daraanan niya. What? Look, nandito tayo para sa trabaho. At hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung galit ka sa akin. Seryosong sabi nito. Your point? Taas ang kilay niyang tanong. Halatang inis. Hindi naman ako nandito para mang-asar. Trabaho lang to. Walang dahilan para maging kalaban mo ko. 'Di ba? Again, your point? Ulit niya. Halos sabay ng buntong hininga. Let's call a ceasefire. Sagot nito. Hindi tayo makakatrabaho ng maayos kung hindi tayo magandang samahan. At kung ayaw ko? Tanong niya, may pagka-pride. Di hindi ka makakabalik sa kumpanya mo? Simpleng sagot nito. You were eavesdropping. Akusa niya, halatang nagulat at medyo inis. Hindi, nakinig ko lang. Kibit balikat na sagot nito. So? Fine, pero kailangan mo ring gawin ang parte mo. Sabi niya, seryoso. Anong parte? Tanong ni Darwin. No teasing. Kahit tawagin akong bansot, hindi pwede. Dinagdagan pa niya ng paghahaplos sa hintuturo niya para may emphasis. Bakit naman? Cute nga eh. Hindi, kaya wag mong gawin. Matindi niyang sabi rito. Fine, paliwalang sagot nito. I'll behave. For now. Good, sabi ni Sandra, akmang lalampasan na si Darwin pero humarang ito muli sa harap niya. Ano pa bang kailangan mo? Inis na tanong ni Sandra. Hindi ba natin isisil para opisyal? Tanong nito, may lihim na ngiti. Kailangan pa ba ng kasunduan at ipapanotaryo pa? Inis na tanong ni Sandra. Hindi naman, may idea lang ako. Sagot nito, parang may plano. Anong idea? Hindi pa niya natapos, bigla na lang pumulupot ang braso nito sa kanyang bewang at hinapit siya. Bago pa makalabas ang protesta sa bibig niya, lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Dapat ay itinutulak niya ito, pero parang wala siyang lakas. Dagdag pa, mabilis na tumibok ang puso niya, parang puputok sa dibdib. Sealed and binding. Sabi nito, sabay bitaw habang siya'y nakatulala pa rin. Hindi ba dapat ay ginugulpi na niya ito? Maghanda ka. Kailangan mo pa akong ipasyal sa asyenda niyo. Sabi nito, at basta na lang siyang iniwan roon. Ano ba ito sa kanya? Ni hindi niya ito hinabol o inisahan. Nanatili siyang nakatulala at ang puso niya patuloy pa rin sa mabilis na pagtibok. Parang may naglalaro sa dibdib niya. Why does it feel like she had just agreed on a very dangerous deal with him? Huwag kang lalapit sa akin. Banta niya kay Darwin habang naglalakad sila sa pilapil na sakop ng lupain ng lola niya. Why not? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Natatawang tanong nito sa kanya. Oo nga, pero isang beses pa nagawin mo yung ginawa mo kanina, I swear, kakalimutan kong kasyosyo ka ng pamilya. Nalalaki ang matang sabi niya rito. Ipinapasyal niya sa buong hasyenda, gaya ng sinabi kanina. Dahil gusto ni Darwin na makita ang kalagayan bago ang lahat. Pero sa kabila ng mga oras na magkasama sila, hindi niya nakakalimutang panatilihin ang distansya. Hindi na yata mawawala sa isip niyang ginawa nito kaninang umaga. Pinalampas niya yon at hindi niya ito napigilan, ni hindi niya naitulak. Ngunit hindi na siya makakapayag na mangyari yung muli. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang magiging reaksyon niya kung mangyari ulit. Kaya hindi niya pwedeng ipagpalagay na ligtas yun. Hey, walk slowly or you might fall at the Carabao's bath. Sabi ni Darwin kay Sandra habang nililibot ang asyenda. Sakto namang napatid siya sa isang bato at muntik nang sumubsob kung hindi siya nito nahawakan at naalalayan. I told you to be careful. Pumapalatak pang sabi nito. Doon niya na-realize na hawak na naman pala siya nito at napakalapit na naman nito sa kanya. Don't touch me, nasabi niya at basta na lamang itong naisalya.
Sa pagkagulat nito sa bigla niyang reaksyong yon, ay hindi na nito naibalanse ang sarili. Dire-diretsyong nalaglag si Darwin sa putikan, kung saan isang kalabaw naman ang naliligo sa di kalayuan. Oh my God! I'm so sorry! Agad na naibulalas ni Sandra nang makitang kinahantungan nito. Seriously? Narinig niyang sabi nito. He looked annoyed. It was the first time she ever saw him annoyed. He was always playful and teasing. Did she manage to annoy him this time? Buong buhay niya simula nang nakilala niya ito, ay gusto niyang busitin ito, but to no avail. Ngunit bakit ngayong mukhang nainis niya ito sa unang pagkakataon ay hindi siya natuwa? Nakagat niya ang pang-ibabang labi, hindi niya mapigilang mag-guilty sa nagawa. He has mud all over him, and she was even sure he would smell like Carabao's poops. I'm really sorry, alanganing sabi niya, saka nag-squat sa harap nito. Hindi ko sinasadya, nagulat lang ako. Sorry talaga. I just helped you. Is this your way of saying thank you? Sarcastic na sabi nito. Lalo siyang nakaramdam ng guilt. No, I'm sorry. Kagat ang labing sabi niya, saka inilahad ang palad rito. Here, let me help you. Sabi na lamang ni Sandra. Iiling-iling namang iniabot nito ang kamay niya, ngunit hindi niya inaasahan ng bigla na lamang hilahin ang kamay niya. And then she was falling just beside her in the mad pool. She shrank while he started laughing. Nang mahimasmasan ay naiinis niyang hinampas ang braso nito. Bakulaw ka talaga? Bakit mo ko hinila? Sita niya rito habang sige pa rin ito sa pagtawa. She was supposed to get angry because he was obviously laughing at her. Ngunit hindi niya maramdaman ang inis sa dibdib. It was the first time she ever took notice of his laugh. At kahit pa may ilang marka na ito ng putik sa muka ay hindi niya maiwasang mamangha sa pagtawa nito. He was even handsomer, just by laughing heartily like that. Gusto niyang batukan ng sarili. Hanggang kaninang umagay isinusumpa niya ng buong puso ang lalaking ito. Pagkatapos ngayon ay pinupuri na niya maging ang simpleng pagtawa nito. Was it because of that seal earlier? At ngayon ay gulong-gulo na siya. Inis siya sa lalaking ito noon pa mang unang beses niya itong makilala. Anong nangyayari sa kanya at bakit parang lumipad ang inis niya para rito? This was the same man who teased her every day when they were in college. And he was also the man who stole her very first kiss in front of her crush. Dumampot siya ng putik mula sa pinaglubluban at inihagis yun sa lalaki. Umaasang kung makikita niyang madumi pang lalo ang mukha nito ay babalik sa wisyo ang tumatagilid na yatang utak niya. Sapul ito sa pisngi. Hey, what was that for? Agad na reklamo nito, bagaman hindi naman bumakas sa mukha ang inis. He was even half smiling. Nothing. Mukhang masaya lang gawin eh. Palusot niya, bagaman sinisiyasat ang mukha nito. Ngunit bago siya, she just can't seem to hate him now. But why? What changed at the expense of ours? Ganon ha? Dumampot din ito at saka iniumang sa kanya. You won't mind if I try, right? Pagkatapos na yun ay sumilay ang isang nakakalokong ngiti. Oh no, don't you even dare or I'll swear. Napatili siya nang tumama sa bandag leeg niya ang putik na kanina lamang ay nasa palad nito. You! Sabi niya sa kadinuro ito. At nagsimula na silang magbatuhan nito ng putik. Di alintana ang magiging itsura nila. Ni hindi malinis na tubig ang pinaglulubluban nila at hindi sila nagkakapikunan nito. They were like kids who were playing with dirt. And it was literally dirt all over them. And they were both laughing, na para bang nawaglit sa isip ng ilang araw pa lamang ang nakakalipas, ay halos bugahan na niya ito ng apoy sa tuwing makikita niya ito. Pumalatak siya maya-maya saka siniyasat ang sarili. Look what you've done to me! Mukha na akong lamang lupa. Bahagyang nakasimangot na sabi niya, bagaman hindi naman makaramdam ng inis sa dibdib. Sa totoo lang ay magaan pa nga ang pakiramdam niya. It was very unusual, yet welcoming. A dwarf to be exact. Tatangu-tangu pang sabi ng lalaki, habang naaaninag niyang magandang ngiti nito. Bakit hindi niya magawang mainis rito? Gayong nilalait na naman itong kinulang niyang height. Haha, very funny. Ang tanging naisagot niya rito, habang pinipilit na tanggalin ang mga putik na kumapit sa katawan. Kailangan niyang abalahin ang sarili para mapigilan ang kakaibang takbo ng sistema niya. Here, let me help you. Sa gulat niya ay basta na lamang itong lumapit sa kanya. Ipinunas nito sa bahagi ng damit nitong malinis pa ang kamay nito na may putik na rin at walang sabi-sabing inilapat ang palad nito sa pisngi niya.
Marahang hinaplos ng mga daliri nitong pisngi niya na para bang pinapalis ang dumi roon. Wala sa loob na naiangat niya ang tingin ng diretso sa mga mata nito. Diretsyong tingin nito sa kanya, ngunit hindi niya mabasang ekspresyong nagmumula roon. He was not smiling anymore. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ako na lang. Hindi na niya naituloy pang naisabihin dahil maging ang isang palad nito'y lumapat na sa kabilang pisngi niya. You know, it wonders me how you could even be this pretty regardless of the dirt smagged on your face. Bigla ay sabi nito sa mababa ngunit malinaw na tinig. Ha? Ang tanging lumabas sa bibig niya. Oo, narinig niyang sinabi nito. Ngunit duda siyang nag-iilusyon lamang siya. Really pretty. Nakangiting sabi na nito bago niya naramdaman ang pagpisil nito ng mariin sa pisngi niya. Ow! Hey! Ngunit muli siyang natameme nang pakawalan nito ang pisngi niya at tumiretso naman ang kamay nito sa kamay niya. He was still smiling brightly at her. Let's go home, Bansot. Inilapag ni Sandra ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa center table sa tapat ng kinauupuan ni Darwin. Agad naman itong nag-angat ng tingin sa kanya habang abala pa rin ang kamay nito sa pagpapatuyo sa basapang buhok nito gamit ang maliit na towel. Magdidilim na nang makauwi sila nitong galing sa palayan. Mukha pa silang mga lamang lupa dahil sa putik na kumapit sa katawan nila kaya naman naglinis din sila agad. Nang matapos ay inabala naman niya ang sarili sa paggawa ng mainit na tsokolate. Hindi niya alam ngunit pakiramdam niya ay obligasyon niyang siguraduhin hindi ito magkakasakit. Dahil in the first place naman, ay siyang nagtulak rito papunta sa putikan. Napagalitan pa nga sila ng lola niya dahil kung ano-ano daw ang naiisipan nilang gawin, samantalang ang tatanda na nila. Mabuti na lamang at ipinaliwanag ni Darwin rito na aksidenteng nangyari sa kanila. Kinabahan pa naman siyang baka isumbong siya nito. He was a gentleman after all. Umupo siya sa single-seater sofa na naroon at sumimsim sa sarili niyang tasa ng tsokolate. Nanatili naman itong nakatingin sa kanya. Bahagya siyang nailang. What? Tanong niya na itinagong pagkailang sa iritadong boses. Wala ka namang inilagay na lason dito, di ba? Inginuso nito ang tasang inilapag niya. Anong tingin mo sa akin, kriminal? Taas ang kilay na sabi niya rito. Laxatives? Tanong muli nito. Of course not. Bagaman naisip na rin niyang gawin yon noong mga panahong busit na busit siya rito. Gayuma? Kung ayaw mo, edi wag, madali naman akong kausap. Sabi niya at akmang kukunin na ang tasa nang mauna itong damputin iyon at ilayo sa kanya. Sinong may sabing ayoko? Sabi nito saka inilapit ang bunganga ng tasa sa mga labi. Ngunit bago sumimsim ay muli siya nitong binalingan. Sigurado kang walang gayuma to ha? Darwin? Kidding. Nakangisi ng sabi nito saka sumimsim na sa inumin nito. And you won't be needing that anyway. Bulong nito. O tama nga ba ang dinig niya? What? Kunot ang noong tanong niya. Nothing. Simpleng sagot nito, pagaman hindi nakaligtas sa kanya ang pagtaas ng gilid ng mga labi nito. Was he smiling? Ipinagwalang bahala na lamang niya yon, saka itinutok ang tingin sa nakabukas na telebisyon habang inabala naman ang bibig sa pag-inom ng mainit na tsokolate. Thanks for this. Narinig niyang sabi nito maya-maya. Don't thank me. It's a peace offering. Mahinang sagot niya habang hindi pa rin ito tinitingnan. Peace offering? Tanong nito. Puso ba yun sa'yo? Minsan lang yan, kaya enjoyin mo na. Sagot niya rito. Besides, it was really my fault. You got thrown in the mad pool. True enough? Tatango-tangong sabi nito. But it was not really that bad. Otomatikong lumipad ang tingin niya rito. Swimming at the mad pool was not bad? Nagbibiro ba ito? He looked like he was really annoyed when he found himself drenched in mud. Swimming alone was bad, but you being there with me was a different story. It was fun. Sabi nito, saka ngumiti. It was a smile and not a playful grin. A genuine smile. She was stunned for a moment. Tumayo na ito bitbit ang tasa nito at ang towel nito. Nagulat pa siya nang bigla na lamang nitong ibagsak ang towel nito sa basa pa ring buhok niya. Tuyuin mong buhok mo. Narinig niyang sabi nito. Ayoko magkasipon ka, malamig pa naman rito. Naramdaman niyang bahagyang pagkusot nito ng towel na nasa ulo niya. Don't get sick, Bansot. And then he was gone.
But the effects he left her remained. Nasapo niya ang dibdib dahil sa patuloy na pagwawala na yon. It was definitely not normal. What was happening to her? For real? Napatulala ako sa kawalan habang hawak ang tuwalya sa ulo ko. Dugdug, dugdug. Lupa, kunin mo na ako. Ngayon na. Bulong ko sa sarili ko. Paano naging ganito? Ang lalaking pinakagusto kong itapon sa outer space dahil sa sobrang yabang. Siya ring lalaking nagpapatibok ng puso ko ng ganito kabilis. At yung halik na yon, yung seal na sinasabi niya, bakit hanggang ngayon ay parang nararamdaman ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw pero tuwing naaalala kong seryosong tingin niya sa akin kanina, doon sa putikan, unti-unting natutunaw ang lahat ng depensa ko. Kinabukasan, huling gabi na namin sa asyenda, habang nag-iimpake ako, nakita kong isang lumang litrato na nahulog mula sa notebook ni Darwin na naiwan niya sa sala. Nanlaki ang mga mata ko. Litrato ko yun ng college. Iyong araw na umiiyak ako sa likod ng gym dahil nalaman kong pinagpustahan ako ng crush ko. Sa likod ng litrato may nakasulat, I'll make them pay for every tear you shed, even if it means you'll hate me instead. Parang tumigil ang mundo ko. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang bawat pangaasar niya, ang bawat pangbubwisit niya, lahat ng yun ay para ilayo ako sa mga lalaking sasaktan lang ako. He played the villain in my life just to protect me from the real ones. Dali-dali akong lumabas at hinanap siya. Nakita ko siya sa balkonahe, nakatanaw sa malawak na lupain. Darwin! Hingal na tawag ko. Lumingon siya, gulat sa bigla kong paglitaw. Bansot? Bakit kising ka pa? Hindi ko siya pinatapos. Ipinakita kong litrato. Bakit, Darwin? Bakit kailangan maging ganito? Bakit kailangan magpanggap kang masama sa paningin ko? Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Pumuntong hininga siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya magkabilang balikat ko. Because I'm a coward, Sandra. Basag ang tinig na sabi niya. Nung college, wala akong pangalan. Wala akong pera. Ang tanging kaya ko lang gawin ay protektahan ka sa malayo. I had to make everyone think you were mine para hindi ka nila paglaruan. I'd rather have your hate than to see you broken. Pero Darwin, nasaktan din ako. Akala ko galit ka sa akin. Hikbi ko. I could never hate you, Sandra. My heart has been yours since the first day I saw you, fighting with the professor because you knew you were right. You were so fierce, and I was so lost in you. Huminga ako ng malalim. Kinalimutan ko ang pride ko. Kinalimutan kong image ko bilang matapang na operations director. Hinawakan kong batok niya at hinila siya pababa para magpantay ang mga mukha namin. Remember your I get even rule? Bulong ko. Yes, why? Kasi gusto ko ring gumanti. Sabi ko bago ko inilapat ang labi ko sa labi niya. Hindi ito tulad ng seal niya noong nakaraang araw. This was slow, desperate, and filled with years of unspoken emotions. He groaned and pulled me closer, his arms wrapping around my waist like I was the most precious thing in the world. I love you, Darwin. Kahit bakulaw ka, bulong ko sa pagitan ng mga halik namin. I love you more, my beautiful bansot. Sagot niya bago niya ako muling hinalikan ng isang halik na tila nangangakong hindi na niya ako muling bibitawan. 2 years later. Miss Dawson Benabuista, the board is waiting for you. Tawag ng sekretary ko. Napangiti ako habang tinitingnan ng singsing sa daliri ko. Mag-iisang taon na kaming kasal ni Darwin. Ang asyenda sa Bataan, ngayon ay isa na sa pinaka-successful na organic farm sa bansa. Isang partnership na binuo namin mula sa putik at asaran. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok ang isang lalaking nakasuit pero may daladalang hotdog na nakastick. Lunch break, wifey. Nakangising sabi ni Darwin. Darwin, may board meeting ako. Saway ko, pero hindi ko mapigilang mapangiti. The board can wait. Ang asawa mo, gutom na. Biro niya, sabay lapit sa akin. Hinalikan niya ako sa noo, bago ako hinapit sa bewang. Tsaka, remember, CEO ako ng kabilang kumpanya. I can just buy the board if they complain. Yabang mo talaga. Pero mahal mo.
Sobra. Naglakad kami palabas ng opisina, magkahawak kamay, mula sa hasyenda hanggang sa boardroom. Napatunayan namin na ang pinakamagandang deal ay hindi matatagpuan sa kontrata, kundi sa taong handang samahan ka. Mula sa putika ng kahapon hanggang sa tagumpay ng bukas. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito ang kwento ni na Darwin at Sandra. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod na kwento ng pag-ibig.